Ayan. Ganyan karot yung mga yan. Eto kompleto na yung vaccine niya, si Chin. Tol, kamusta? Ayos lang, mukhang wala kayo sa Kampanalig ah. Pumunta lang kami, boundary. Ganyan ka-excited yung mga yan, pag dadating si Budang. Yung pusa nakakawala na dito, paano kaya? Hindi ko alam kung ano pang lahi itong pusa na to, pero maganda to eh. Unique yung kanyang kulay, no? Simulan ng magkulitan kasama si Noy TV. Isang magandang araw sa ating lahat mga kapanalig, no? At welcome na naman po sa aking panibagong vlog. Dapat kaninang umaga babiyahin na ako pa Kalaka. Ang kaso nga lang, ang problema, medyo inatake tayo na naman ng gout, no? Dahil itong mga nakaraang araw nakalimot na naman tayo. At nagpatong-patong na naman yung mga kinain ko. Naghalo na naman yung mga bawal, yung matamis, at yung mga malalakas sa uric acid. Kasi nung binyag nung anak ni Utol, yun, may mga isda rin doon na bawal sa akin na nakain ko. Tapos pag uwi ko naman dito, yung tuyo naman, meron dala si Budang dito na tuyo galing dun sa kanyang katrabaho, pero masarap naman, no? Kinain ko rin yun. Isa yun sa bawal talaga sa may gout, no? Tapos nung binyag naman nung anak ng aking pinsan, uminom naman kami ng beer. So after nun, medyo lumabas pa kami, nag 3 bottles pa kami kasama si Kuya Boy. Merong ihaw-ihaw mga kapanalig, no? Kumain na naman ako noon. Kumbaga, syempre pag may mga ganong okasyon, minsan hindi mo maiwasan, pero syempre mali yun, no? Kaya eto na naman, inatake na naman ako. At sana bukas maging ayos na or mamaya para makabiyahe na ako. Kailangan makarating na ako o makabalik na ako sa Kalaka dahil marami pa kaming kailangan gawin. At ayan, summer na dahil nararamdaman na naman natin ang init mga kapanalig. Kaya masarap na mag-outing, swimming. At ayan, pumunta kung saan-saan para makaiwas sa init, no? Ayan, nag-iisip pa ako kung saan masarap maggala-gala. Pero may pinaplano kami ni Kuya JP sa mga dadating na araw o panahon. So, ngayong buwan siguro na pupunta kami na Mindoro. Pero hindi pa namin alam yung exact na date, no? Basta, ayan, kailangan na namin maituloy ito kasi nga, ang tagal na namin plano to, taon na mga kapanalig, no? Tapos, hindi pa na natutuloy. So, na-tiyempo si Kuya Boy, tawag dito, may problema yung kanyang motor, alam nyo na. Tapos kung aangkas, mahirap naman kasi ang dami namin dala. Kasi hindi lang 1 o 2 araw kaming mag-i-stay. Baka abutin ng 5 days mga kapanalig. Sobrang daming schedule ngayong buwan na to kasi after po namin ng biyahe ng Mindoro, akit naman kami ng Mundok doon sa Mount Banahaw. Pero hindi ko alam kung talagang eksaktong buwan mahal na araw kami makakakyat ng Team Kapanalig. Titignan ko pa po, ang mahalaga makakyat kami kasi nung nakaraan pinaplano namin na pumunta doon sa Banahaw kaso hindi nga natuloy, no? Dahil nga ayan, may mga dumating yung mga materyales, naging alanganin yung schedule. Kaya ang mahalaga matuloy, no, ngayong buwan na to para makapagpasalamat na rin sa mga blessings na natanggap ko last year at syempre ngayong pagpasok ng taon na ito. Kung wala sana akong dadaling mabigat, itutuloy ko sana yung biyahe ngayon. Kaso nga lang, yung sinasabi ko sa inyong pang gym na bakal, yung pinaka bar, dumating na dito. Dadaling ko na siya. So magko-commute lang naman ako, pwede ko siyang isakay sa jeep, tapos sa LRT, tapos sa bus. Kaso nga lang kung ganito yung kalagayan ko, siguro magagrab na lang ako hanggang doon sa Hilpuyan para rekta na ako sa bus. Mabigat yun kasi 2 bar yun. So hindi ko muna siya ibubukas ngayon kasi alam nyo naman, kailangan nakabalot Baka pag inan-plastic ko dito, mahirapan akong dalhin. Kaya okay na yung nakabalot muna at doon na lang buksan pagdating sa Kalaka. Medyo mabigat siya kaya mahirapan tayo. Medyo magpapagaling muna tayo ng onte. At syempre ang aming si Chin na makulit. Yan. Tapos meron kaming gusto ko palang magpasalamat kay Kuya Julius, no, yung aking kasama sa Eagles at tito ni Solomon dahil binigyan niya kami ng napakagandang pusa. Pinangalanan naming Comet, no. Ayun ang gustong pangalan ni
Dang. May lahi yung pusa na yun, kakaiba siya eh. Parang hindi ko lang alam kung anong tawag. Pero yung kulay niya, may pagka-gray na black na ewa na parang nagbo-brown. Tapos ito si Kalo, ang aming aso. Ano siya, labrador. Kaso nga lang, sabi ko nga, pagdating ng araw, mabubuntis to si Chin eh. Alam nyo naman na aso, walang kaibigan, walang kapakapatid. Basta pag yan nagsama at nangandi yung babae, rekta na yan. Tara! Excuse me muna. Papakita natin si Comet. Ayan yung bigay ni Tito Ayan. Ganyan karot yung mga yan. Ito kompleto na yung vaccine niya, si Chin. Etong si Kal, hindi pa. Parang marami pang pagdadaanan to eh. Ito pa vaccine din namin to. Dali ko, hindi pa ako, huwag nyo namin. Ayan si Comet Comet! Medyo naninibago pa siya kasi ano pa lang siya 2 months. Kaya, aray ko, loko talaga to si Kal. Hindi kaya magulo. Ito talaga. Ito mahilig yan ganyan pahiga-higa. Ay si Papa, kakabalik lang. Ay si Dang, inatid sa trabaho. Comet! Naiyain pa siya eh. Ito naman dalawa. Agaw eksena kayo sa camera Yan, ganyan kaharot yung mga yan. Pero sabi ko, papagawa na lang ng kulungan dito. Si Papa marunong mag-welding na paano? Si Papa na lang daw gagawa. Magpapaano na lang ako ng mga bakal. Tapos dito ilalagay sa harap. Kasi po pag walang tao, iniiwan mo silang dalawa dito sa loob. Pagbalik mo, ang dami ng kalat, nangat-ngat. Tapos may ihi, ganun. Tapos may dumi. Makakatuwa naman may aso. Kaso nga lang, minsan di natin maiwasan na medyo ma-stress pag dumadating yung gano'n na part na biglang iihi sa sopa. Pero part naman yun ng pag-aalaga ng hayop. Pero nakakatuwa naman sila pag syempre dadating ka sa lubungin ka. Nakakawala rin ng pagod. Yan, para medyo maiwasan lang na magdumi dito sa loob. Doon lang sa loob sa labas I mean gagawa ng kulungan. Pag may mga tao naman dito, pwede silang dito sa loob, di ba? Walang problema. Ayan, palaki pa ng palaki ang mga yan. Kaya ito, gumawa na si Papa dito ng pinakatungtungan ng mga gamit para hindi maabot. Tapos itong bangko, nilalayo yan para pag walang tao, hindi nila maabot kung anong meron doon sa pinakalamesa. Di ba? Kaya ganun ang ginagawa. Mababait naman yung mga yan, pero pasaway. Lalo na to sobrang arot. Si Chine, ito, dumagdag pa si Kal. Yan. Diyan sila tulog. Comet! Medyo on pa si Comet eh. Medyo mahiyain pa eh. Hindi pa siya nagsasalita. Oh, aray ko! Ikaw talaga, Kal. Yan. Salamat ulit kay Tito Julius. Bato Balonos, no? Yan. Naglalaro-laro na siya. Bibila namin ng gatas yan. Sa ngayon binila na ni Dang ng parang pangpusa na cat food. Yun. Yung pwede sa pag 2 months pa lang kasi siya kaya yan, ganyan muna ang pagkain niya. Ito yung sinasabi ko sa inyo, bibit-biting ko. Pero yun nga, hindi ko muna bubuksan. Ito mabigat siya kasi solid to eh. Solid to. Ayan Pero sana tama yung binili ni Dang, 'di ba? Baka mamaya kasi dalawang bar to eh. Bar ba tawag yan, tama? Sana tama, di ba? Lalagyan na lang natin ng tali. So, pwede naman silipin yung pinakadulo. Tapos i-tape na lang. Saglit nga. Yan. Silipin lang natin dito sa Pero wag natin bubuksan na halos lahat. Yan nga mahirap bitbitin. Bali si Kautol, nandun na. Nakabalik kahapon, no? Ako na lang inihintay. Kasi nakaano na rin tayo ng pintuan. Nakapagpagawa na tayo. So ang halaga ng pintuan ay nasa 13.5. Kaya gagastos na naman tayo. Syempre, importante ang pintuan. Kaya kakabit na natin doon. Tapos lalagyan muna ng mga kawayang bintana para safe na, di ba? Tama naman yung binili. Yan. Makakapag-exercise na tayo ng tuluyan. Dahil nga summer, kailangan natin magpaganda ng katawan. Dalawang klase kasi yan eh, yung nabibili na ganito. Yung isa wala siyang pinaka-thread, kumbaga lang siya, solid lang.
Tapos sinasalangan lang ng pinaka plates, tapos iniipitan para hindi malaglag. Ito naman meron siyang parang thread, no, tornilyo. Sasalpak mo dyan yung plates, tapos ano naman ng tornilyo para hindi malaglag. Papakita ko na lang sa inyo doon. Kalaka. Alright. Yan muna sa gilid dyan. Ang tagal dumating yan. Bali, ayan ang pinakaregalo sa akin ni Budang nung Christmas. Sabi ko yun na lang kaysa kung ano-ano lang na gamit, di ba? Magagamit namin sa pagkondisyon ng katawan, yung pang gym. Tapos yan nga. Ngayon lang, halos ngayon lang dumating yan. Nitong buwan na to. Hindi kasi hindi matrace nung binila namin sa Shopee kung saan yung Kalaka, kasi syempre masyadong medyo liblib pa yung lugar na yon. Kaya dito na lang pinadaan. Tapos sabi ko kung pwede pa LBC, kaso nga lang ang bigat eh. Nahihirapan talaga, kaya ako na lang magbibit-bit. So parang habang nasa biyahe tayo, parang nag-exercise na rin. Diba? Dapat pa. Alright. In-update ko lang kayo kung ano yung nagaganap dito, kasi yun, halos maghapon na ako dito sa kwarto. Tapos kahapon nag-trigger na naman yung gout ko, kasi inaya kami ni Kuya JP. Pwede naman yun, di ba, Kuya JP? Inaya kami ng inom ng alauna ng tanghali. So punta kami ni Kuya Boy doon. Hindi ko na alam kung anong oras kami natapos. Paggising ko, ayun na, medyo kumikirot-kirot na yung aking paa. Pero masaya naman, nakapagkwentuhan kami ng maayos. Siyempre, hindi mawawala ang kalokohan, di ba? Ito muna tayo. Tawagan kaya natin sila, sila Kautol. Kamustahin natin. Tara. Kamustahin natin sila. Yay! Kamustahin natin ang mga tropa. Whoo! Kamustahin natin ang mga tropa. Si Utol. Tsaka nakapagpasabay na rin ako ng sako kay Utol. Mga 300 pieces. Para nga po dun sa itutuloy namin project sa ilalim. Bumili tayo kay paring Kanoy. Ay, sumagot ni Kuya. Sige, Dede. Ano kaya ginagawa nito? Nandun kaya tong mga to? Yan. Didit. Yan. Ayaw. Kaya mo muna sila. Baka may ginagawa. Baka busy gumagawa ng content. Mamaya na lang. Yan. Relax muna. Ayan, hindi muna ako ganong kakain ng kung ano-ano. Water therapy muna. Tapos order lang ako ng pwedeng ulam. Para makabalik na agad tayo ng Kalaka. Tol! Tol, kamusta? Ayos lang. Mukhang wala kayo sa Kampanalig Pumunta lang kami boundary. Sa boundary? Nag-food trip kayo dyan? Pabiyahe ka ka? Baka bukas pa. Papakondisyon muna. Medyo masakit pa yung aking paa. Congratulations! Si Kuya wala pa. Kakain kami dito. Ikaw Tol, wala pa ba? Wala pang schedule? Wala pa eh. Malapit na lang. Malapit. Wala pang schedule ng gout? Wala pa eh. Wala pang tawag ito. Wala pang wala Yung pang... wala man lang sign. wala pang sign. Pakainin ng baka dapat to. Sige, mag-enjoy dyan, enjoy. Kaunti lang kinain ko. Kaunti lang ba? Bigay ko sa kanya lahat. Utak, kaunti lang kinain. Sige. Chat na lang ako kung makakabiyahe ako mamaya or bukas na siguro. Sige. Sige tol, ingat kayo, enjoy. Bye-bye. Sige. Nasa boundary pala ang dalawa. Ayun, nagliliwaliw, naglilibang-libang. As of now, nakapaligo na ako mga kapanalig, At nagre-relax na lang ako. Medyo kumikirit-kurit po yung aking gout, pero okay naman, nakakapaglakad ako. Hindi naman sobrang malala. Hindi katulad dati na konting tapa ko lang, talaga masakit.
balik na naman tayo sa gout serye. Pero alam ko maraming maano sa inyo na ito na naman ako, kumain na naman ako ng mga bawal. Kaso nga lang, hindi talaga may iwasan, no? Hinintay ko lang si Budang, pero kung talagang gumanda ang aking pakiramdam, bukas na bukas din, aalis na ako. Para hindi naman sayang ang araw. Talagang pag nandito ako, talagang puro pahinga, yan, tulog, nood ng TV. Time check lang mga kapanalig, ang oras natin ay 7:22 na po ng gabi. At pauwi na si Budang, hinihintay lang natin dito ngayon, no. Ayan, mamaya kukulitin natin siya. Chat na ako ni Utol kung kailan daw ba ako babalik. At medyo umaganda-ganda na naman yung pakiramdam ng aking paa. Yan, medyo nawawala-wala na siya kasi ang lakas ko nga uminom ng tubig ngayon. Bukas siguro makakabiyahe na ako ng umaga. So, sakto wala naman pasok si Budang. Kaya, ayan, maasikaso niya yung ibang gamit ko para makaalis na ako. Ano? Where are you? Ha? Nasa bahay. Nandun na pala sa baba. Sunduin ko na nga. Medyo okay na naman yung aking paa. Wow, ang dilim. Oh no. Tuwan-tuwa yung mga aso. Nandiyan na yung kanilang mami. Sa ngayon, ayun pa ang aming mga yan ang aming tawag ito, mga baby. Yung aso muna, tsaka yung pusa. Hala! Nakawala si ano? Nakawala si Comet sa sa kulungan. Saan siya? Ayun, nasa gilid. Nakawala si Comet. Paano mo nagawa? Lumulusot na siya, marunong. Ayun si Comet sa gilid. Yaha! Yung pusa. Hindi na. Yung pusa lumusot na doon sa pinaka Sila si Budang. Wala siyang pasok tomorrow. Ano yun? Bako ng pupo? Natatakot ako sa ng aso kasi masakit yung paa ko. Nababangga nila eh. Kish! Walang kish? Hey! Wait lang po. Walang kish? Wait lang, siyempre ang bigat ng helmet. Ayoko nang pinag-iintay yung kiss ko. Gusto ko pag sabi kong kiss agad. Kasi na-expired yan eh. Okay na, mapahinga na. Ihi muna ako. Ganyan ka-excited yung mga yan pag dadating si Budang. Yung pusa nakakawala na dito. Paano kaya siya nakakawala? Kasya siya dyan? Oo, kasi Comet! Comet! Si Comet. Tignan nyo. Ito po, ngayon ko sa inyo makapakita ng malapitan itong pusa. Tignan nyo. May pagka-gray siya na pag tinignan mo yung pagka-brown. Ayan. Ano na siya, baba na natin. Naku po, Tinchon! Naku po, Tinchon! Talaga, porket vaccinated ka na, complete vaccination ka na. Dati medyo nailang pa ako pag pag ginaharot-harot ako kasi baka makagat ako, diba? Pero ngayon, kompleto na naman yung kanyang vaccine, pati yung sa anti-rabies. Kaya wala na, okay na naman. Kasi minsan, syempre pag ikaw wala ka sa mood na lalo na pag may nararamdaman ka, katulad nga pag may masakit sa'yo, baka mabangga. Minsan, di mo rin sila malaro, sinasaway mo. Ay, thank you na. Thank you. lagi niya lang ako trip kagatin, no? Pero pag ikaw dinidilaan ka. Ba't ikaw kinakagat ka niya? Pako dinidilaan lang. Ayan o, kinakagat. Kasi hinahayaan mo kagatin ka niya. Kaya nasana yan. No. Dapat nilalayuin mo yung kamay mo. Kasi ako sinasaway ko siya eh. Grabe pa hyper. Baba na down. Ang hyper niya. Grabe. Grabe ka hyper mo. Bura boy. Okay, ngayon ay anong araw na ngayon, Marco? Wednesday morning. Walang papos na daw pero may lakad. Breakfast kami. At titignan ko mamaya kung ako ay makakaalis na. Wow. Kasi may corn beef. Parang nalasa ako may corn beef tong may corn beef. Okay lang yan. Basta konti lang naman. Itinayo kumain eh. Tapos yun na akong dumag. Kaya kumain? Kaya puro sopa eh. Ikal lang kumakain.
Ay po. Anong ginagawa mo? Yung alaga namin pusa. Dati ayaw niya dito sa akin ngayon. Ano problema? Medyo natatakot ako kasi baka kalmutin ako pero hindi naman. Hindi ko alam kung ano pang lahi itong pusa na to pero maganda to eh. Unique yung kanyang kulay, no? Gray na may pagka-brown, medyo may pagka-ewan na ano. Saba ng balahibo. Saan ba talaga pupunta? Hindi bago pa yan kasi yung binigay nga sa amin to, magkakasama pa sila ng kapatid niya. Parang nawalay. Yung mag-isa na lang siya dito. Dapat talaga nasa ano to, tawag dito, sa Batangas. Sabi ko baka hindi ko matutukan doon kasi puro vlog kami doon, di ba? Puro trabaho. Kaya sabi ko kay Tito, dito na lang dalhin. Mas matutukan ng maalagaan dito rin lang to. Tsaka ni Papa. Cute. At ayun na nga mga kapanalig, magpapaalam muna ako, no? Maraming salamat po sa pagsubaybay at maraming salamat dahil nakarating kayo dito sa dulo ng aking video. At pasensya na kayo kung ganito lang yung may bibigay ko sa inyong vlog sa ngayon. Ayan, malapit na naman akong bumalik. Sana mamaya talaga makabalik na ako, no? Yun po, hanggang dito na lang. Magkita-kita na tayo sa next update. I love you all mga kapanalig. Lagi kayo mag-ingat. Tayong lahat pala. Bye-bye. Simulan ng magkulitan kasama si Louie TV.